Dear Tita L, sabi nila aanhin mo naman ang poging asawa kung wala naman siyang maihahain sa mesa. Pero sa sitwasyon ko, maswerte po ako sa napangasawa ko, Tita L, dahil I have both. Hindi ko na po sasambitin kung ano ang tunay kong pangalan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elsa. Elsa? Ganon? Okay, sige, Elsa. Gwapo at matangkad ang husband ko. Hindi naman siya mayaman bago ko siya pinakasalan, but he can provide for our needs at mga konting wants. Magaling siyang humawak ng aming grocery store at may iba pa siyang ipinasok na negosyo. Ang nagustuhan ko rin sa kanya ay masarap siya magluto, sabi. Oo, siya po nagsulat nun ha, hindi ako. Lagi niyang routine yan kapag nauuna siya sa akin sa bahay galing sa trabaho. Naku, maaamoy mo agad ang lutong bahay na ulam. Pero kahit masaya po kami, minsan may mga iniisip ako na hindi ko alam kung katahang isip ko lang dahil sa kakapanood ko siguro ng mga agawan ng asawa sa mga telenovela. Pero may mga napapansin ako sa ninang ng aking anak nitoong nakaraang linggo. Dumadaan po siya sa bahay habang ako naman ay naglalaba. Inabot niya kay mister ang niluto niyang suman sabay silip sa akin. Parang ang lagkit ng tingin niya sa asawa ko bago umalis. Sing lagkit nung kakanin. May isa pa akong naalala dati. Birthday ng inaanak niya. Nagkakaraoke kami sa bahay. Imbis na ako ang alukin niya ng mikropono dahil kahit papano nasa tono ako, aba, ang asawa ko talaga pinipilit niya na kumanta na kahit alam niya naman na sintonado yun. Hindi niya talaga tinitigilan, Tita L. Pinapasok ko na ang mister ko dahil lasing na. Akala ko tuloy pa ang tsikahan namin. Ngunit nakatulog na si mister. Nagpaalam na siya agad at may pupuntahan pa rin daw. Pasensya ka na, Tita L, at nadamay ka pa para magbigay ng payo. Mahal na mahal ko lang po talaga ang asawa ko. Ang akin ay akin. May dapat po ba akong ipag-alala? Maraming salamat po, more power sa inyong programa. Gumagalang, Elsa? Elsa, hindi ko alam kung... Hindi ko matansya kung yung mga TH mo, mga tamang hinala mo ay totoo o sabi mo nga katahang isip lang. Pero para makasigurado, what if kausapin mo yung asawa mo? 'Di ba? Pero wag mong talakan, iba yung usap ha, sa talak. Magkaiba yon, okay? Kahit sa spelling, magkaiba yon. Kausapin mo maigi, sabihin mo kung ano man ang tawagan nyo, ang terms of endearment nyo, sweetheart, honey, be, kung ano man, love, bab, gano'n. Tanungin mo siya, sabihin mo sa kanya, alam ko that you are a good provider and wala na akong hihilingin pa. Siyempre, ganun ang intro, hindi ba? Ganun ang intro. Tapos you slightly drop the bomb. Yan, ganyan. Sabihin mo, alam mo, wala na akong hihilingin pa sa'yo kasi talagang good provider ka. Ang pogi mo pa, sobrang papat. Yummy. Ganon. Ganunin mo, Elsa. Yan umpisahan mo ng puri. Pagkatapos nun, sabihin mo sa kanya, kaya lang alam mo yung daanin mo sa lambing na usap. Hindi yung masyadong matapang. Sabihin mo, kaya lang alam mo minsan, hindi ko mapigilan ma-insecure. Kasi napapansin ko parang close kayo ni Kumare. Ganyan. Alam mo na, kahit pa paano, marunong din naman ako magselos.
Yan, katulad nung binigyan kanya ng suman, pwede naman kitang gawan. O, ganon. Tapos nung nagbibidyoke, pinipilit kanyang pakantahin. Bakit pag ako ayaw mong kumanta? Yan, yung mga ganon. Tingnan mo lang kung ano magiging reaction niya. At yung susunod mong hakbang ay base rin sa kanyang mga isasagot or reactions dyan sa iyong sinasabi sa kanya. Hindi ba? Tapos sa dulo, sabihin mo lang sa kanya, basta promise mo, ako lang ako lang talaga. O, di ba? Pag sumagot ng oo, dun mo sabihin. Kung ano man ang terms of endearment nyo, honey, ganyan. Honey, tandaan mo. Yan. Kasi di ba ikaw rin naman ang nagsabi dun sa letter, honey, tandaan mo ha. Ang akin ay akin. Ganon, doon mo tapangan para clear. Clear as water. By Tyla. Hindi ba? Doon mo i-drop doon mo i-stress ang word na ang akin ay akin. Yan. Pero doon sa umpisa hanggang sa pag-explain mo na you can't help at times na magselos o magduda kasi nga naman ang yummy ni Mr. Ganyan. Lambingan mo Pero pagdating sa dulo, sabihin mo, promise ako lang love mo, ako lang ganon. Yung may matching mahaba pa yung uso, ako lang ako lang love mo, promise mo yan, ganon. Sige, tapos kiss mo ako, uto-utoin mo na. Uto-utoin mo na yung asawa mo. Sige nga, kiss mo ko, ganyan. Pag kinis ka niya, sabay sabihin mo, honey ang akin ay akin. Ganon. Tapos sabi mo, hindi yun joke. Oh, para clear, di ba? Pero, sana wag ka masyadong mabagabag. Yung nag-anxiety ka kasi. So, sana kahit papano ma-resolve yung issue na yan by talking. Hindi confronting Mag-usap kayo ng malambing mahinahon. Tapos sabi ni Gail, easy, sabihan mo ang asawa ni Kumare para magtigil sa kaharutan niya. Yan ganon. Sabihan mo ang asawa ni Kumare. Ayun. Kakausapin niya, ganon yung asawa ni Kumare. Well, I guess that would be the second option if pagkatapos nung pag-uusap niyong yon ni Mr. meron pa ulit. 'Di ba? Kasi baka naman nga malay mo si Kumare ang Halle Berry, Halle Bieber, Halle Parrot, 'di ba? Anyways, ayan sana kahit papaano Elsa nakatulong si tita.